Vivian, stop it! Muling saway ng binata rito ngunit hindi ito nakinig. Ganado pang nagpatuloy ito. Wala na bang ibang ginawa ang babae nga, Nanay Charing, kundi ang sipingan si Earl gabi-gabi? Sinamantala niyang pagkakataong wala kayo rito. Sa tingin ko nga, ayaw pa niya kayong bumalik dahil matigil ang kahibangan niya. Nangingiti ang kwento nito. Namulat sa galit ang mukha ng matanda. Nakunot ang noong binalingan nito si Therese na noon, tigib na ng luha ang mukha. Magsalita ka, Trisha. Totoo bang sinasabi ng babaeng yan? Nakaasik na tanong nito. Di siya makakibo, si Earl ang nagsalita. Nanay Charing, ako magpapaliwanag ng lahat. Huwag din siyang husgahan dahil wala siyang kasalanan. Pakiusap nito. Nilapitan siya ni Vivian na kangisi habang kinakausap naman ang lalaki ng matanda. Ngayon hindi pa ba maliwanag sa iyong lahat? Wala kang puwang sa puso ni Earl dahil ako ang totoong mahal niya. Sadistang sabi nito. Nilapit pa nitong bibig sa tenga niya para lang pakawalan ang isang nakakabinging bulong. Look at me. Can't you read the expression on my face? We made love all night and it was pure heaven. Isang matunog na sampal ang binigay niya rito. Sa halip na masaktan, humalakak pa ito para lalong masaktan ang damdamin niya. Nalapitan sa ni Earl para yakapin ngunit nakatikim din to ng malakas na sampal mula sa kanya. Lumuluhang tumakbo siya palabas ng gate habang hinahabol siya ng binata. Ayaw na niyang marinig kung anong klaseng pagpapaliwanag ang gagawin nito dahil para sa kanya wala nang saysay ang mga yon. Nagmamadaling tinungo ni Teresa na nakaparada niyang kotse sa di kalayuan. Huminto lamang sa paghabol ng binata nang umandar na ang sasakyan niya. Nakasunod pa rin to ng tingin ng pinasibad niya iyon. Nais niyang sisihin ang sarili kung ba't bumabalik pa siya sa bahay na yon. Hindi na sana siya nasaktan ng ganon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya kasabay na isang nabuong desisyon. Masakit man tanggapin, kailangan niyang harapin ang katotohanan na hindi sila para sa isa't isa. Namumugto ang mga balang bumalik si Therese sa kanilang bahay. Nang buksan ni Helen ng malaking gate, tumambad kagad sa kanyang paningin ang pulang Toyota Vilos ni Mauro Esquivel na nakaparada sa bungad ng garahe. Napabunto hininga siya na makita ito kausap ang kanyang ama sa garden set na naroon sa hardin. Ngumiti ang mga to na mapansin siya. Anak, I'm glad you're here. Saan ka ba nanggaling? Masayang bati ng kanyang ama. Simpleng ngiti ang ginawa niya rito. May pinuntan lang akong kaibigan pa, tugon niya. Tinignan niya ang bisita at kinitian ito. Hello Iha, how are you? Nakangiting sabi nito. Ano kayang maaaring kamustahin ito sa kanya? Ang tungkol sa paglayas niya noon dahil sa pamangkin nito o ang pamamaga ng mga mata niya ngayon? I am fine, Tito Mauro. Tayong naisagot niya. Yun ang nakasanay niya nang itawag dito kahit formal sila sa isa't isa. Ang ama niyang madalas na makakausap nito. I'm just a bit tired. I want to say sorry for ruining our plans. No problem, Iha. Kaya nga ako naparito'y para pag-usapan yun muli. Nakangiting sabi nito. You see, my nephew asked me if I could talk to you about this marriage proposal. Napakunot noo siya sa sinabi nito. I thought he was against arranged marriage. Hindi ba kaya nga hindi siya pumunta na dapat sana engagement party? Nagtatakang tanong niya. Natawa ito at nilingon ng kanyang ama. That's true, Iha. I cannot deny that. We had an argument a couple of days before the party. He said he has an own mind and preference kung kanino niya gustong magpakasal, that he could not force himself to marry someone he doesn't know. Isa pa, hindi daw siya interesado sa perang pimamana ko dahil kaya niyang mabuhay sa sarili niyang sikap. Seryosong paliwanag nito. Naupo siya sa isang silya katabi ng kanyang ama, pagkatapos ay humalokip-kip. Ah, okay. So yun palang rason niya. Tumango ang kausap. Dinampot ang tasa ng kapeng nakapatong sa garden table. It's nice to hear that, Tito Mauro. At least, he gained my admiration. Akala ko basta na lang siyang papayag sa ganong setup and I really prayed hard that he would not. Umunat si Mauro sa kinaupuan. But you know, Therese, he called me up a few days ago and told me that he had a sudden change of mind. Anito? Sinalyapan muli nito si Steve na tahimik lang nakikinig ng mga sandaling iyon. Di siya nagulat sa sinabi nito. So what made him change his mind? Napailing to habang nangingiti? I don't know, but know that he's sure of it. Kilala ko ang pamangkin kong yon. Maaaring pinag-isipan niyang mabuti ang tungkol doon or there might be another reason. Kung meron man, hindi ko na siya tinanong. He likes people who can tolerate his being secretive. Paliwanag nito. Okay, Tito Mauro, if that's what he wants, then he can have it. Tell him I accept his proposal. Mabilis sa tugon niya na parang di niya nag-iisip. Hindi kagad nakakibo si Steve sa sinabi ni Therese. Therese, anak, are you sure?
Pwede naman nating pakiusapan si Mauro na bigyan ka muna ng sapat na panahon para pag-isipan ng bagay na yan. Isa pa, akala ko ba ayaw mo magpakasal sa pamangkin niya? Ano bang pumasok sa isipan mo? Naguguluhang sunod-sunod na tanong nito. Amigo, mukhang ikaw naman yata magiging problema this time. Pabayaan nating si Teresang magpasya sa bagay na yan? Nangangiting mungkahin nito. Kumumpas-kumpas ito. Hindi sa ganoon, Mauro. Walang problema sa akin kung tao sa puso ni Teresa ang pagpapakasal. Kilala ko ang batang yan. Siguradong may dahilan kaya siya biglang pumayag. Bilang ama niya, hindi ako makakapayag, tumahimik na lamang. Kailangan malaman kong tunay na dahilan kung ba't nagbago siya ng desisyon. Litanya nito. Ipinasya na lamang ni Maurong tumahimik, kasabay ng pagsenyas na ipinapaubay nito ang pagkakataong makapag-usap silang mag-ama. Iyaya siya ni Steve sa di kalayuan. Now can you be generous enough to tell me the reason, Therese? Matigas na tanong nito. Nothing pa. I just want that marriage as soon as possible. Nakangusong sabi niya. Ano? You want to get married with that man for no reason at all? Nalilitong tanong nito. Nagkibit balikat siya. Inaasahan niya ng ganong reaksyon mula dito. Sino ba naman di maguguluhan sa takbo ng isip niya? Pero yun lang ang naisip niyang paraan para makalimutan si Earl at makaganti rito. Alam niyang kahit paano masasagasaan niyang ego nito kapag nalaman itong gagawin niya. Alam kong nagtataka kayo kung ba't biglang nagbagong desisyon ko. Napag-isip-isip ko lang tama kayo. Mahal niyo ako kaya kayo ang pumili ng lalaking mapapangasawa ko. Pagsisinungaling niya. Ayaw niya masaktan to dahil sa nangyari, lalo na kapag nalaman nitong nawala na sa kanyang bagay na pinakaiingatan ng mga babae. Nakikita ko rin sa dalawang kapatid ko na wala silang pinagsisihan sa pagsunod nila sa inyo kaya ngayon, I'm ready to accept whatever you want from me. Pilit ang iting pahayag niya. Hindi sumagot si Steve. Napakalalim ng pinakawalan nitong buntong hininga, sabay ng paglamuko sa mukha nito. Samantalang siya'y walang kakurap-kurap na naghintay na sagot mula rito. Therese, magtapat ka nga sa akin. Malumanay na utos nito. Anong tunay na dahilan ng pagbabago ng desisyon mong to? Saglit na napatitig siya rito. Bago pa man siya nakapagsalita, tumulo ng luha niya, ngunit sinika pa rin niyang itago ang totoo. Pa, there is no other reason. I just realized that no more lies, Therese. Matigas ang anyong sabi nito. I can see sadness through her eyes and I wanted to share it with me. Napabuntong hininga siya. Wala siyang damdamin pa na makakayang itago ng mga sandaling iyon. Maya-maya kusang lumabas sa kanyang bibig ang totoo. I fell in love with someone while I was away. I was such a fool to believe him, pa. It was very painful when I learned that he is in love with someone else. Garalgal na sabi niya. Napabuntong hininga ito. That's why you took so desperate to pursue that marriage. Di makapaniwalang anito. Lalong tumulong luha niya. Are you out of your mind? My God, Therese. Bulalas nito. Magpapakasal ka sa ibang lalaki para na makalimutan ang totoong mahal mo? You're already 27 yet you decide so impulsively. Eh ano ngayon kung may mahal siyang iba? Dahil lang doon magpapakasal ka kahit sa hindi mo talaga gusto? I remember when you told me that I can learn to love someone as long as he's worth loving. Sinabi niyo yon sa akin na mabait ang pamangkin ni Tito Mauro at di ako magsisisi pag siyang napangasawa ko. Natahimik to na matagal. Maya-maya pinisil nito ang kamay niya. Dahil mahal kita, pumapahayag na ako. I just pray wala kang pagsisihan pagdating ng araw. Sinabi ko sa iyo kung anong gusto mo at ikabubuti mo. Hindi ako tatanggi. Seryosong lahat nito. Napangiti siya, tinalikan ng ama. Thanks, Papa. I love you very much. Aniya. Ganun pa man, naroon pa rin ang kalungkutan at bigat sa dibdib niya. Salat sa tamis, bawat kiting namumutawi sa bibig niya at ang isip niyang laging okupado ng pagbabalik tanaw sa maniligayang araw nila ni Earl. Hey, cheer up! Ngayon lang ako nakakita ng babaeng kakasal na parang Biyernes Santong mukha. Pumayag ka magpakasal sa kalahi ng malapad na ilong na yon. Pagkatapos ngayon nagmumukmuk ka dyan? Nakairap na puna ni Yani kay Therese habang kumakain to ng cheese-flavored popcorn sa ibabaw ng kama. Pinuntan siya kagandang kaibigan na sabihin niya rito sa telepono tungkol sa ginawang pasya niya. Tulad ng ama, hindi rin to makapaniwalang pumayag siya sa kasalang yon. Pamangkin niya yun. Pagtatama niya rito. Nakadapa siya sa kama habang nakasubsob ang kalahating mukha sa malambot na unan. Whatever. Pareho rin yun, kalahi, kamag-anak, pamangkin. I just pray hindi niya kamukhang pamangkin niya or else para kang binangungot. Ew! Tila nandidiring sabi nito. Sobra ka naman. Di siguro ganun kasama ang itsura ng lalaking yun. Nakairap na kontra niya. Umikot ang mga mata nito sa kisame. Uy!
Pinagtatanggol niyang kanyang husband-to-be. Nakangising tukso nito. Inirapan niya to. Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Napatitig siya rito nang biglang sumeryosong mukha nito. Tumihaya siya habang naghihintay ng sasabihin nito. Therese, desidido ka na ba talaga sa gagawin mong yan? I mean, maatim mo bang pakasalan ng lalaking yon kahit si Earl ang totoong minamahal mo? Seryosong tanong nitong may lungkot sa mga mata. Nalukot ang magandang mukha niya na marinig ang pangalan ng dating nobyo. Huwag mo nga binabanggit ang pangalang yan? Nakasimangot na reklamo niya. Napabuntuhin niya to at binitawan ng hawak na serving tray na may lamang popcorn. Therese, talagang mapapag-usapan natin si Earl lalo pa ngayon na malapit ka na ikasal sa lalaking hindi mo kilala. Pilit nito. Eh di wag mong banggitin. Pwede naman yun kung gugustuhin mo. Talaga lang nang iinis ka. Nakaangal na dagdag niya. Alam mo, lalo kang mahihirapan mag-move on kung palagi ka natatakot pag-usapan ng ex-boyfriend mo. Nito. Of course not, salag niya. Naiinis ako at hindi ako natatakot. Bakit mo ako tinatarayan? Nagtatanong lang naman ako Gusto ko lang malaman kung anong nasa sa loob mo. Siguro naman di masama mag-open up sa isang kaibigan. Gagaan pa ang pakiramdam mo. Napairap na sabi nito. Nakaramdam siya ng guilt. Bumangon siya at hinimas ta sa likod. Sorry na, hindi ko sinasadya. Marami lang kasi ako iniisip. Pasensya ka na Paumanhin niya. Okay lang. Baka dala lang yan ang sama ng loob mo sa nangyari. Don't worry, lilipas din yan. Pero Therese, namimilog ang mga matang patuloy nito. Paano kung magbalik sa'yo si Earl sa araw ng kasal mo? Anong gagawin mo? Interesadong tanong ito. Umismid siya. Ang weird talaga ng mga naiisip mo. Hindi yan na ako babalikan dahil meron ng Vivian na nagmamayari sa kanya. Malungkot na sagot niya. E paano nga kung balikan ka niya? Pilit nito. Please change the question. Sumamo niya. Mahal mo pa rin siya, Mawawala ba naman kaagad yun? Sa wakas, mukhang nakontento ng kausap sa sagot niya. Got ya! Oh, kumain ka ditong pasalubong kong popcorn. Nakangiting alok nito. Napangiti na rin siya. Pasalubong mong ikaw na rin ang kumain. Masigla buong hardin ng San Rival ng engagement party na ni Therese at ng binatang ngayon pa lamang niya makikilala. Napuno rin ang lugar na matatamis ng ngiti at halakak ng mga bisita, kaanak ng magkabilang partido. Naroon sina Maristel at Almira, kasama ng mga asawa at anak nito. Nakarating din si Yanit ang mga kaibigan nila. Samantalang, kalungkutan naman ang bumabalot sa puso ni Therese ng mga sandaling yon, habang naroon sa kanyang silid at tinatanaw ang kasiyahan sa ibaba. Nagdadalamhati ang kalooban niya. Nais niya isigaw ang pangalan ni Earl sa kabila ng ginawang paglimot ito sa kanya. Nais din niyang pagalitan at sisihin ng sarili sa naging desisyon niya. Ngunit ayaw niyang masira pang muli ang pagtitiwala ng kanyang ama. Kailangan niyang manindigan ngayon. Therese! Malakas sa tawag ni Almira mula sa labas ng pinto. Matamlay na binuksan niya iyon. Nagulat ang kapatid niya sa kanyang reaksyon. Bakit ka umiiyak? Nag-aarilang tanong nito. Tinabihan siya nito na maupo siya sa gilid ng kama. Ina nga bang sinasabi ko Sinabi ko naman sa'yo kung di ka desidido sa bagay niyon, hindi mo dapat tinuloy. Ayoko nakikita kang malungkot. Pahayag nito. Pero nasan niyang luha sabay ng buntong hininga. Don't worry about me, ate. Hindi ako uurong sa engagement na to kung yun ang iniisip mo. Di ko lang maiwasang maalala siya. Naisip ko lang kasi kung sa kanya siguro ako ikakasal, di ako malulungkot ng ganito. Kaya lang pag naalala ko rin ang ginawa niyang pambabaliwala sa akin, galit ang nararamdaman ko para sa kanya. Garalgal na pagtatapat niya. Ngumiti si Almira. Magtiwala ka kay Papa. Di niya gugusting may mangyaring masama sa atin at makuha lang na isang walang kwentang lalaki. Nito. I understand that part, ate, kaya lang hindi mo ako masisisi kung ganito ang pakiramdam ko. Unang-una, si Earl pa rin ang tinitibok ng puso ko, kaya napakahirap para sa akin na magkunwaring masaya. Mapait na turan niya. Hindi nga ba't sinaktan niya ang damdamin mo? Nagsalubong ang mga kilay niya nang maalala si Vivian. Napabuntong hininga siya. I guess my heart can bear to love a stranger. Mahal ko nga si Earl, pero makalimutan yung sakit. Niyakap siya ng kapatid at magkatapos, magkagapay silang bumaba sa hardin. Masayang sinalubong nila sina Maristela at Daniel kasama na ilang kaanak. Sama-samang naupo magkakapatid sa round table na sa harapan. Sa katapat na mesa, naroon si Mauro, kasama mga kaanak nito, maliban sa lalaki mapapangasawa niya. Ang mga katabi nito ay pawang maedad na tila magkakapareha.
Maingat na nilibot niya ang mga mata sa ibang pangunahing manaroon. Abang ito'y abala sa kwentuhan maging si Niyani at ang mga kaibigan nila. Ang ama naman niya kasalukuy nag-iestima ng mga bisita. Mukhang di na naman sisipot ang lalaking yon, naisip ni Therese. Ngunit lihim siyang napangiti sa hinang isipin yon. Maya-maya nagsimula na magbabad ang utak niya sa maraming bagay. Nagulat pa na magsalita ang ama ng mga sandaling iyon. Nasa stage na at may hawak na mikropono. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Nakangiting bungad nito. Tumahimik ang mga bisita at sabay-sabay tumingin sa matanda. Thank you. Pagkatapos bumelo, nakangiting nagpatuloy ito. Good evening everyone. I would like to thank you for coming over and sharing with us this special moment. I'm here again, happy yet teary-eyed, to formally announce the engagement of my youngest daughter, Therese, to the handsome nephew of my friend, Mauro Esquivel. Pahayag nito. Nagbulungan ng mga bisita. Tulad niya, hinahanap ng mga to ang gustong apong binatang tinutukoy nito ng kanyang ama. Maya-maya ay nagsimulang lumibot ang spotlight sa paligid ng stage. Tila nabitin ang hininga ng bawat isa at walang korap, nakatuon ng mga mata sa tinutunto ng ilaw. Ladies and gentlemen, I am proud to introduce to you my future son-in-law, Dr. Earl Esquivel Carcuera. Malinaw na anunsyo nito. Biglang napatay si Therese mula sa kinaupuan. Di niya na halos napansin na masigabong palakpakan ng mga naroon. Si Earl at ang pamangkin ni Mauro, napilit niyang tinatakasan na iisa. Natulala siya habang nakatutok ang mga paningin sa binata. Di siya makagalaw at parang hihimatayin. Sinunda ng spotlight bawat galaw ng binata hanggang sa lapitan siya nito para isayaw. Sinimulang tugtugin ng orchestra ang instrumental ng awiting yon ni David Bennett na paborito ng binata at ang background music na ginamit nung una silang nagsayaw. Muli, nagpalakpakan ng mga bisita. You look so pale, love, komento ni Earl. Di na malayang nakalapit na to at naigiya siya sa gitna ng dance floor. Ang mga braso nakapulupot sa kanya, haba ang kamay naman ay naipaturo nito sa balikat nito. Hindi ka ba makapaniwalang ako at ang lalaking pinagtatagon at inaayawan mo noon ay iisa? Noon lang siya natauhan. Nag-init ang punong tenga sa inis. How dare you, Earl? Pati mo agad sinabi sa akin ikaw ng lalaking yon. Pinagmukha mo pa akong tanga. Wala sa plano kong gawin yon. Mahinahon pero seryosong tura nito. Ikaw ang nagsabing ayaw mo siyang makilala. Bakit ko pa kailangan sabihin yon? You're not being fair. You've met me in your house and that incident gave you a sudden change of mind. Ganon ba yon, Earl? Asik niya. Masama ba kung ma-inlove ka agad ako sa'yo nang makita kita? Balik tanong nito. At kung hindi mo ako nakilala, I don't think papayag ka rin magpakasal sa akin. Salubong ang mga kilay na sabi niya. Napabuntong hininga to. Masisisi mo ba ako kung di ako pabor sa arranged marriages? Di siya nakasagot dahil siya naman ganon din ang paniniwala. Napayoko siya. Nang tingnan niyang muli ito, natagpuan niyang nakatitig to sa kanya. Naramdaman niyang pananabik nito. Nais niyang yakapin to na mahigpit at sabihing, mahal na mahal niya to, ngunit natigilan naman ng babaeng yon. Na maalala si Vivian. Napakunot ang noon niya. Ano palang ginagawa mo rito? Iniwan ka na naman ng babaeng yon, kaya narito ka? Sarkasikong tanong niya. Dumilim ang anyo ng binata. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo, matagal nang tapos ang relasyon namin. So may mangot siya. Lukuin mo, lelang mo. Kaya para nung balikan kita, nandun si Vivian sa bahay ninyo dahil matagal na kayong hiwalay? Pumapalatak na sabi niya. Umiling-iling ito. Mali ang iniisip mo sa akin, Therese. Gusto lang niya ako makausap kaya siya nagpunta sa bahay. Paliwanag pa nito. Para makipagbalikan. And it looks like nagtagumpay siya dahil lumabas siya ng kwarto mo na nakatapos ng tuwalya. That's not what really happened. You don't understand, Therese? Go to hell, I don't need you. Asik niya sabay tabig sa braso nitong nakahapit sa bewang niya. Umiiyak tinungo niya isang sulok ng hardin kung saan walang panauhin. Sinundan niya ron si Earl. Napansin niya ni Steve kaya't binalik nitong sundan ang dalawa ngunit pinigilan to ni Mauro. Nagurat si Therese nang marating ang stone bench na nasa gitna ng mga zinya. May tao ron. Tinawag siya nito sa pangalang ginamit niya na nagpapanggap siyang katulong. Nanay Charing? Dali-daling pinunasan niyang luha. Nagandaan ako sa mga bulaklak kaya ako narito. Di ko akalaing pupunta ka rito. Nakangiting sabi nito. Tinabihan niya ito. Anak, hindi mo dapat sinasayang ang mga luha mo sa mga walang kwentang bagay? Malambing na sabi nito. Hinimas ang buhok niya. Nagtatakang napatingin siya rito. Di niya agad naintindihan na sinabi nito hanggang sa kinuwento nitong lahat ng mga pangyayari.
Napahinto naman si Earl sa di kalayuan na makita nitong magkausap ang dalawang babae. Pinayabayaan nitong matandang magpaliwanag ng lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Therese nang malaman niya ang buong katotohanan. Pati ang magandang mukha ay umaliwalas na rin. "Now you're smiling," ani Earl mula sa likuran. "O siya, maayos ng lahat. Ayoko mag-aaway uli kayo. Ako nang magagalit." Nakangiting banta ni Charing. Tumayo na to at bumalik sa mesa. Tahimik na nilapitan siya ng binata. Nagtatanong ang mga mata niyang nakatitig dito. Tila nabasa na naman ito ang ibig niyang sabihin. "Totoo ang mga sinabi sa iyo ni Nanay Charing. Ayaw mo lang akong paniwalaan." Anito't walang kurap na nakatitig sa kanya. "Baka biglang dumating na naman si Vivian at awayin ulit ako," aniya. Natawa ito. "Di na tayo guguluhin pa ng babaeng yon?" Sagot nito. Kumunot ang noon niya. "Paano ka naman nakakasiguro? Alam mo ba kung bakit gusto niya makipagbalikan sa akin?" Nakangiting tanong nito. Umiling si Therese. Dahil nabuntis siya ng isang kapwa niya modelo at ayaw siyang panagutan. Yun din ang dahilan kaya siya nag-resign sa modeling. Nagalit ang papa mo sa nangyari kaya't matindi ang naging away nila noon. Kwento nito. "Mabuti naman sumuko na siya kakahabol sa'yo," ani Therese. "Nung makita ko siyang muli sa isang resto bar sa Makati, nung gabi ng birthday ko, napansin ko kakaiba yung aura niya. Mukhang mabigat yung problema. At nang makita niya ako parang bigla siyang nabuhay ng loob. Maya-maya lumapit na siya sa amin ni na Oggy at nakipagkwentuhan. Di na siya umiwalay sa amin buong gabi. Noon pa lang nagduda na akong buntis siya. Naghahanap ng sasalo ng sitwasyon niya. Salaysay nito. It's good to know na umamin siya. Kahit di siya umamin, hindi masusunod ang gusto niya dahil may mahal na akong iba. At ang gusto kong masusunod, ang pakasalan si Therese Sanrival?" Nakangiting sabi nito. Hinapit ito ang kanyang bewang at matagal siyang hinalikan. Tila sinusulit ito ang panahong nanabik sila sa isa't isa. "Whatever it takes, gagawin ko dahil mahal kita." Anas nito. Mahal na mahal din kita, Earl. At wala na ako ibang nanaisin pa." Matamis tong ngumiti. "Don't you realize, sweetheart, we're meant to be?" Parang gustong manubig ng mga mata niya dahil sa sobrang kasiyahan. "Yeah, parang napansin ko nga." Mahinang tumawad to bago siya muling ginawaran ng mainit na halik.